Kamusta mga tol? Dito naman tayo sa inaanak ko kay parang Scottie, si JR, Scottie Pippen Jr. Bakit hindi na-drop yan no? Tirain na natin yan, pero bago yan, atsara muna tayo, focus lang sa goal. First game sa Summer League 14 points, 1 out of 5 sa 3 points, 3 assists, 5 turnovers. Second game naman, 15 points, 1 out of 3 sa 3 points, 8 assists, 3 steals at 0 turnovers. Bobobo. Pakatlong laro, 5 points, 3 assists, 3 turnovers, 2 out of 10 sa field goals, 0 out of 3 sa 3 points. Nako po. Point guard to mga tol, no? 6'1". Naku po, 6'1". Patay tayo dyan. 180 pounds. Eto si JR mga tol, no? Actually, nag-average siya ng 20 points per game nung college eh. So kung iisipin mo, no? Score siguro to, no? 20 points per game eh. Yung score kasi nito, karamihan nanggaling sa free throw eh. Sa isang laro niya sa college, umiscore siya ng 26 points. Tapos, 15 out of 21 siya sa free throw. Dami, no? Pero 5 out of 19 lang siya sa field goal. Tapos yung isang laro pa niya, 29 points siya, taas din 14 out of 16 sa free throw at 7 out of 18 lang sa field goals. So dun sa mga naging laro niya sa Summer League, ganun din no? Sa Warriors, 15 points, 6 out of 7 sa free throw, 4 out of 7 naman sa field goal. Versus Heat naman, 14 points siya doon, 7 out of 8 sa free throw, pero sa field goals, 3 out of 9 lang eh. At dun sa Kings naman, 5 points lang. Bakit kanyo? Kasi isang beses lang tumira ng free throw 2 out of 10 naman sa field goals. So as isang maliit na point guard mga tol, no? Dalawa lang ibig sabihin yan para sa akin eh. Magaling siyang kumuha ng foul, di ba? At dahil mababa yung field goal percentage siya, malamang hindi yan makafinish na maayos, no? Kasi medyo maliit to eh. At ganoon na nga yung nakita natin sa laro sa Summer League, no? Kaya tingnan nyo, biglang preno siya dyan, pumeke, ayaw kumagat, foul ka dyan. Ito na naman, tingnan nyo mabuti ha. Nagka-switch, nag-isolation. Ayan na naman, tingnan nyo, yung peke niya kanina, pares lang eh. Kumagat na naman, ayaw, sabit na naman, no? Ito pa isa, tingnan nyo, ang gulang grabe eh. Biglang tigil niya na yan, ayan gulang yan eh. Actually dyan pa lang, di ba? Pwede nang tawagan ng foul yan eh. Pinuwitan mo ba naman, pregnant foul na yan eh. Pero walang pito dyan ha. Tapos ayan na naman, tingnan nyo, ginugulangan na naman Parents talaga agalawan ito sa pagkuha ng foul eh, no? Yung sabit na nga So it's pretty impressive para sa akin mga tol, no? Na nakakakuha siya ng mga ganyang foul kahit na medyo maliit siya, no? Kasi tingnan nyo, marunong naman kasi talaga magbenta ng foul to eh. Yan, tingnan nyo, pangpamas yung acting na yan pero sabit talaga yan ha. Ito pa isa, fast break yan, nagmamadali, biglang cambio, nahawakan yung braso, sakit yan, di ba? Ayun, grabe yung acting, baling-balik talaga yung ulo Ayun, pinituhan na nga tuloy Well foul naman talaga yan, pero may kasama talagang acting yan eh. Ito pa, tingnan nyo, kita na daw niya yung bakal, binuwaya na, tungkab naman, pero may foul na naman daw. Pag maliit kasi na ganyan mga tol, parang sarap butatain kasi yan eh. Ayan, tingnan nyo, yan yung bunggo, di ba? Manipis lang na bunggo yan eh. Pero ayan uli yung pangpamas na acting layo na tinasik, grabe, napahiga pang walang niya eh. Ito, last na to ha. Depensa siya dito. Kukuha siya ng offensive foul iniwasan na siya dyan eh. Nag-flop ang kumag. Tingnan nyo, flop talaga yan. Ala Marcus Smart eh. Pirituhan na nga. Offensive foul daw. Yellow ball. Sa free throw, 75% siya last year at 85% naman siya 2 years ago. So magandang numero yung mga yan ha. Tapos meron tong tira sa 3 points although 33% lang siya nung last year niya ng college eh. Pero meron mga pagkakataon tumira siya doon ng 8 out of 14, 5 out of 7, 6 out of 11 sa 3 points. So nandun talaga yung tira Although dito sa Summer League yung nakita natin 2 out of 11 lang siya sa 3 points sa 3 laro ha. At champa pa yung isa. Yan, tingnan nyo, swerte lang, papanda eh. Meron pa nga ako nakita mga bad shot. Ayan, tingnan nyo, nag-feeling step carrying walang ya. Nakaw, bandog naman. Siguro mga tol, shot selection yung pangit dito eh. Kaya hindi maganda yung tinira niya dito sa Summer League sa 3 points eh. Kasi talagang contested yung mga nakita kong tira niya dito eh. Eto lang yung kaisa-isang open 3 points na nakita ko ha. Fast break pa to. Ayan tungkab naman. Siguro mga tol, dito pa lang sa pinakita natin, nakikita nyo siguro kung bakit dito na draft eh. Sa pasa, point guard to mga tol ha. Expect mo dapat mataas ang assist nito kung pure point guard to ha. Pero nung college, 4.5 assist per game lang siya. At yung mabigat doon, 3.4 turnovers per game din to. So medyo mataas yan ha. Pati yung pasa niya, tingnan nyo, taas grabe, tapo ng sabaw. Actually sa mga highlights, ang nakita kong highlights, ang dami eh. Yung mga ganitong pasa yung makikita mo talaga, ang ganda yan, nice pass yan Ito pa isa, tingnan nyo, fast break na naman, alley-oop, nice pass na naman. Ito pa isa, fast break na naman Ayan, nice pass na naman, nice. Ganyan yung mga makikita mo talaga sa highlights puro magaganda eh. At kung fast break lang yung pag-uusapan, maayos naman talaga pumasok sa fast break to, nakita ko eh. Well, mostly sa NBA, ganito naman talaga sa fast break Pero sa half court play, okay din naman. Magaganda din naman yung mga pass niya sa half court eh. Kaya pati nyo, nakasalaksa siya dyan no look pass ganda niyan, patay ka dyan. So okay naman to para sa akin mga tol wala namang problema eh. Pero kasi average lang tong ganito sa NBA, nothing special to eh. Bakit kanyo nating special? Jaylen Brown nga, 3.5 assist per game, buhaya pa yun ha. So dun sa 3 laro niya sa Summer League mga tol meron siyang 14 assist sa total eh. 4.7 assist per game siya doon, around the same average yung college siya
Now doon naman tayo sa weakness itong batang to. Ayan, tinan nyo, mahina sa finishing eh. Nakaka-drive siya, pero pag i-finish niya, hindi niya matapos eh. To the point na parang ang tingin ko minsan, budget na yung nangyayari, parang puwersado na masyado eh. 20 points per game to nung college mga tol ha, pero 42% lang siya sa field goal. At consistent din na below 50% talaga yung tinitira niya kada laro eh. Meron pa nga siyang ilang 2 out of 10, 2 out of 12, 1 out of 10, 2 out of 10, 2 out of 17. Grabe, di ba? 2 out of 17. Ganyan yung ibang laro niya ha. Tingin ko mga tol, ang dahilan nito, kombinasyon niya ng 6'1 lang kasi siya, tapos hindi pa siya athletic. Ayan, kita nyo ba yan? Lusot na yan oh, naputatapa siya eh. Maliit ka na, tapos ang sasabay sa'yo, ganyan pa. Kaya ang hirap talaga mag-finish, di ba? Siguro dapat may sumisigaw dito ng tapusin, tapusin, tapusin para makapag-finish naman no. Yan sa tingin ko mga tol, yan yung isa sa mga reason kung bakit hindi na-draft tong batang to eh. Kapag maliit ka kasi, i-expect nila dapat mabilis ka, tapos athletic ka, di ba? Para makapinish ka pa rin, di ba? Pero hindi kasi siya ganun eh. Ayan nga, sa Summer League, tingnan nyo, lusot na inambaan ng sentro, bubutatain, natakot, kinikot pa eh, so paano na? So kahit na umiscore pa to ng 14 points sa Summer League, 3 out of 9 lang siya dun eh, 1 out of 5 to 3 points ha, umiscore din siya ng 15 points, pero ito maayos-ayos ha, 4 out of 7 sa field goal at 1 out of 3 naman sa 3 points. Tapos yung pangatlong laro niya, 5 points lang eh, 2 out of 10 sa field goal, 0 out of 3 sa 3 points. Hindi impressive mga tol no? Hindi impressive para sa akin yung mga stats na yun eh. Kahit na kapag nakakita niyo mga highlights lang, parang walang hiyagaling ito eh no? Bakit di kaya na-drop tong? Galing-galing naman. Tapos ito yung mabigat mga tol no? Depensa, 6'1 lang nga kasi. Naalala niyo ba ang ginagawa sa maliliit? Kinukuha sa switch, inaatake sa isolation. Pero dito sa Summer League, hindi natin nakita yon no? Pero sa NBA, talagang madalas yung ginagawa eh. At kapag itong batang to, tinignan mo mabuti sa depensa, hindi talaga impressive sa depensa mga tol eh. Para sa akin ha, ang bagal pa nga nito sa depensa eh. Para sa isang point guard, syempre ang una mong expectation dyan, mabilis siguro yan no, so mabilis siya sa depensa no, pero hindi ganun eh. Mabagal siya mga tol eh. Tamad pa nga minsan, ayan o, tingnan nyo, tinitigan lang, hindi na nag-contest eh. O yan, tingnan nyo ha, close out yan ha. Kita nyo ba yan? Ayan, tingnan nyo mabuti oh. Kita nyo kung gaano kabagal mag-close out yan, eh paano ka aabot, di ba? 6'1 ka na nga lang, mabagal ka pa mag-close out, paano na? Ito pa, tingnan nyo, tingnan nyo mabuti to ha. Yan ba yung porsigido dumipensa mga tol? Yan takbo na yan? Kaya isang crossover lang, iwan na kagad siya eh. Hawak na ng bantay mo yung bola, tapos yung takbo mo parang ganyan, parang bakla nagpapakyut lang, walang ka-effort eh. Kaya naman, nangyari doon sa first game nito, second quarter pa lang, 4 na yung foul nito, hindi pa babad yun ha. So yung nakita ko dito, madalas talaga siyang naiiwan sa depensa. Tapos yung pinakaayaw ko sa lahat, alam nyo na siguro to mga tol no? Yung hindi bumabox out ang walang hiya. Ayan, tingnan nyo, sinapian ni Westbrook, hindi bumabox out. Ayan, nakakuha na to yung tao niya oh. Mga tol ha, ito ha, tingnan nyo to mabuti ha. Ang box out, hindi yan basta ibuka mo lang yung braso mo ng ganyan lang yan naman eh. Hindi yan box out, Westbrook yan eh. Ang totoong box out ganito tulad ng ginagawa nitong Sheriff O'Neal, tingnan nyo nasa likod mo yung tao mo, di ba? Yan yung box out eh, ganyan dapat eh. Yung ganyan, ano ba yan? Ano ba yung binabox out mo dyan? Hangin. So yung pinagtataka ng karamihan, bakit hindi ba to na-draft? Nakita nyo naman siguro mga tol no? 6'1 nga lang to, walang specialty, hindi elite defender, hindi athletic, hindi sobrang shooter sa 3 points, marunong pumasa, marunong kumuha ng foul, pero mahina sa finishing. At magiging target pa siya sa depensa, di ba? Si Chris Paul nga palagi tina-target, magaling pa dumipensa yun ha. Eto pa kaya. So unless sobrang galing mo sa depensa, kagaya last year no? Si Davion Mitchell, di ba? 6-footer lang yun eh. Pero pato-pato yung katawan, malakas talaga dumipensa eh. O kaya kagaya John Stockton dati no, maliit man siya pero walang hiya namang gulo maglaro tsaka hindi pumasa nun eh. Talagang ganito yung kahihinatnan ng mga medyo maliit na walang specialty kagaya ni Ricky Martin, di ba? Hindi rin na-drop yun eh. Kung siguro mga tol no, naging 6'8 to kagaya ni paring Scotty with the same skills ha, malamang na-drop to eh. Pero kasi kinulang sa cherry pear no, ayaw pa matulog ng tanghali. Ayun, hindi tuloy naging kasing tangkad ni paring Scotty. Ang tigas kasi ng ulo nito eh. O yun ang panghimagas, mag-like kayo mga hater ng JR.